Isang hapon, tatlong marahas na putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng isang abalang lansangan. Ang biktima, isang tapat at respetadong opisyal ng lokal na pamahalaan. Ang natatanging saksi, ang kanyang 8 taong gulang na anak na lalaki na nakasaksi sa malagim na eksenang mag-iiwan ng habang buhay na trauma. Sa unang tingin, mukhang isang tipikal na krimen sa lansangan o simpleng kaso ng robbery ang nangyari. Subalit, habang tinutunton ng mga otoridad ang mga bakas na mga bayarang mamamatay tao, isang masalimuot na nakaririmarim na katotohanan ang lumabas. Ang lungsod ng Iloilo sa lalawigan ng Iloilo ay matagal nang kilala bilang isang sentro ng mayamang kultura, malalagong komersyo at payapang pamumuhay sa kanlurang Visayas. Subalit, noong ika-25 ng Oktubre taong 2020 sa saktong 4:00 pasado ng hapon, ang katahimikang ito ay marahas na winasak ng isang malagim na krimen na yumanig sa buong rehiyon. Sa oras na iyon, kung kailan ng mga mamamayan ay abala sa pag-uwi mula sa kani-kanilang trabaho at ang kalangitan ay unti-unti nang nag-aagaw dilim, tatlong malalakas at mababangis na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa isang pangunahing kalsada sa lungsod. Ang mga nakatatakot na tunog na iyon ay hindi lamang basta ordinaryong ingay sa lansangan. Ang mga ito ay mga balang walang awang tumama sa katawan ng isang tinitingala, tapat at respetadong opisyal ng pamahalaang lokal, si Konsehal Fernando Valenzuela. Sa mga kalunos-lunos na sandaling iyon, ang opisyal ay nakasakay sa kanyang kotse at kasama ang kanyang 8 taong gulang na anak na bunsong lalaki. Sa kabutihang palad, sa ilalim ng mahiwagang proteksyon ng tadhana, hindi tinamaan ng bata ng mabilisang pag-atake. Gayunpaman, ang nasaksihan ng musmos na anak ay sapat na upang mag-iwan ng isang malalim, madilim at habang buhay na psikolohikal na trauma sa kanyang batang isipan. Matapos mapaputukan ng sunod-sunod ang biktima, mabilis na umarangkada ang 2 lalaking nakasakay sa isang walang platang motorsiklo. Mga bayarang mamamatay tao na nag-ooperate bilang riding in tandem. Iniwan nilang duguang naghihingalo ang opisyal, nakasubsob sa manibela ng sariling sasakyan habang ang paligid ay nabalot ng matitinding sigawan at takot ng mga nakasaksi sa lansangan. Ang insidenteng ito ay mabilis na kumalat sa mga balita at social media. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon ng mga otoridad, napag-alaman na ito ay isang hindi karaniwang krimen sa lansangan o simpleng kaso ng robbery. Sa likod ng mga madidilim na putok ng baril ay nagtatago ang isang masalimuot at nakaririmarim na kwento ng lihim na relasyon, kasakiman sa pananalapi, at ang pagtataksil ng isang leader ng pananampalataya na itinuturing na utak o mastermind sa likod ng planong asasinasyon, si Pastor Gabriel Mendoza. Si Pastor Gabriel na nasa edad 48 taong gulang noong panahon ng krimen ay isang pangalang iginagalang sa buong komunidad. Sa paningin ng publiko at ng kanyang mga tagasunod, siya ang ehemplo ng isang huwarang mamamayan at banal na pinuno. Siya ay palangiti, maayos at kagalang-galang kung manamit. At palaging nangunguna sa mga gawaing pangkabuhayan, kawang-gawa at espiritual sa kanilang malaking kapilya. Tuwing umaga, makikita siyang bumabati at nagbabahagi ng mga pagpapala sa mga tagapalengke, maliliit na negosyante at mga kapitbahay. Dahil sa kanyang nag-uumapaw na karisma, nakuha niya ang buong tiwala at debosyon ng kanyang mga miyembro. Subalit, sa likod ng kanyang banal na imahe at mga bersikulo ng kasulatan ay may nakatagong madilim, mapanlinlang at makasalanang katauhan. Kapag sumasapit ang gabi at natatapos ang kanyang mga obligasyon sa kapilya,
Si Pastor Gabriel ay radikal na nagbabago ng anyo at pamumuhay. Madalas siyang bumiyahe patungo sa mga malalayo at tago na bahay-aliwan sa mga karatig bayan ng lalawigan. Gamit ang ibang pangalan upang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlang bilang pinuno ng simbahan. Doon ay nagpapakasasa siya sa mga mamahaling luho, labis na pag-inom ng alak at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kababaihan. Ang masakit at nakagigimbal na katotohanan, ang perang ginagamit niya sa kanyang marangya at makamundong pamumuhay ay nagmula mismo sa mga donasyon, handog at abuloy ng mga mahihirap na miyembro ng kanyang relihiyon. Hindi lamang doon nagtatapos ang kanyang madilim na gawain. Ginamit din niya ang kanyang malawak na impluwensya at banal na reputasyon upang makipagsabwatan sa ilang tiwaling individual para sa mga iligal na transaksyong pinansyal. Ang kapilya na dapat ay lugar ng panalangin at kaligtasan ay ginawa niyang panangga at instrumento upang pagtakpan ng kanyang mga kriminal na aktibidad. Sa kabilang dako ng kwento, si Konsehal Fernando, 55 taong gulang, ay kilala bilang isang tapat, masipag at hindi tiwaling lingkod bayan. Sa kabila ng kanyang mataas na posisyon sa gobyerno, nakatira siya sa isang simpleng tahanan sa lungsod ng Iloilo kasama ang kanyang asawang si Isabela Valenzuela na 29 na taong gulang pa lamang. Dahil sa malaking agwat ng kanilang edad na umabot ng 26 na taon, marami sa kanilang komunidad ang humahanga sa kanilang pamilya na biniyayaan ng 3 malulusog at matatalinong anak. Sa mata ng publiko, sila ang perpektong halimbawa ng isang masaya, mapayapa at matatag na pamilya. Gayunpaman, ang pundasyon ng kanilang tahanan ay nagsimulang mabuway nang maging labis na aktibo si Isabela sa mga aktibidad at organisasyon sa loob ng kapilya ni Pastor Gabriel. Dahil sa kabataan at kahinaan ng loob ng asawa, madali siyang nahulog sa tamis ng dila at mapanlinlang na karisma ng pastor. Kalaunan, ang mga gawaing pangsimbahan ay naging dahilan upang maging madalas ang magkasamang pag-alis ng dalawa gamit ang marangyang sasakyan ng pastor. Sa pagkukunwaring may dinaluhang mga seminar at outreach program sa mga liblib na lugar. Ang mga bulong-bulungan at hinala sa kanilang maliit na komunidad ay naging isang malinaw at masakit na katotohanan ng isang gabi. Isang malapit na kakilala ng kapamilya ang nakakita kina Isabela at Pastor na magkasamang lumalabas mula sa isang sikat na motel sa isang karatig bayan. Ang balitang ito ay mabilis na nakarating sa kaalaman na nagdadalamhating konsehal. Nang malaman ni Konsehal Fernando ang kataksilan ng kanyang asawa at ng pastor na kanya ring pinagkakatiwalaan, dinala niya ang isang matinding pasakit, kahihiyan at depresyon. Sa kabila ng bigat ng pagtataksil ng asawa, pinili pa rin ng konsehal na manatili sa iisang bubong at patawarin ito pansamantala, sa pag-asang maisasalba pa ang kanilang kasal at hindi mawasak ang kinabukasan ng kanilang 3 anak. Subalit, ang kanilang tahanan na dating puno ng pagmamahalan ay tuluyan ng naging parang impyerno dahil sa madalas at matitinding pagtatalo. Isang gabi, dahil sa hindi na kayang tiisin ang emosyonal na pasakit, sinugod ng konsehal ang kapilya habang siya ay nakainom ng alak upang ihayag ang kanyang galit at harapin si Pastor Gabriel. Gayunpaman, ang pastor ay nagtago sa kanyang silid. Hindi man lang lumabas at tila binaliwala ang mga banta at sigaw na nasaktang opisyal. Ang pagka-iskandalo ng konsehal sa kapilya ay nagatid na matinding takot kina Pastor Gabriel at Isabela. Natakot ang pastor na kapag nagpatuloy ang ingay ng opisyal, tuluyang mabubunyag sa publiko ang kanilang bawal na relasyon. At higit sa lahat, ang mga malalaking anomalya at pagnanakaw sa pera ng kapilya na kanyang ginawa sa loob ng maraming taon. Para kay Isabela, natakot siyang mawala ng karangyaan at mapunta sa kahihiyan kung siya ay hihiwalayan
at dedemandahin ng kanyang asawa. Dahil sa takot at kasakiman, nagkasundo ang magkasintahang sina Pastor Gabriel at Isabela na ang tanging solusyon upang mapatahimik ang opisyal ay ang wakasan ng buhay nito. Ginamit ng pastor ang kanyang mga koneksyon sa madilim na mundo ng krimen at kumuha ng 2 babayarang mamamatay tao. Nagbayad siya ng malaking halaga mula sa pondo ng simbahan upang isagawa ang planong asasinasyon noong Oktubre ng taong 2020 na nagresulta sa pananambang sa tapat mismo ng anak ng konsehal. Bagamat nabuhay si Konsehal Fernando matapos ang malagim na pamamaril dahil sa mabilis na pagdating ng mga responding mediko, ang mga bala ay nag-iwan ng permanenteng pinsala. Ang kanyang gulugod ay tuluyang nawasak na naging sanhi ng kanyang habang buhay na pagkakaparalisa mula baywang pababa. Hindi tulad ng mga karaniwang kwento kung saan ang katarungan ay kinukuha sa sarili mga kamay sa pamamagitan ng karagdagang karahasan. Ang pamilya Valenzuela sa pangunguna ng mga kapatid ng konsehal at sa tulong ng lokal na kapulisan ay nanalig sa batas. Formal silang nagsampa ng kaukulang habla laban sa mga salarin. Ang kasong ito ay dinala sa Korte Regional o ang Regional Trial Court ng lalawigan ng Iloilo. Sa loob ng masusing paglilitis, ang prosekusyon ay nagpakita ng mga matitibay na ebidensya, kabilang ang ulat ng doktor ukol sa permanenteng kapansanan ng biktima, ballistic report sa baril na ginamit ng mga hitmen, at ang testimonya ng nahuling kasabwat na itinuro si Pastor Gabriel bilang utak at si Isabela bilang nagbigay ng impormasyon sa ruta ng kotse. Matapos suriin ang lahat ng anggulo, ang kaso ay umabot hanggang sa Korte Suprema ng Pilipinas para sa pinal na pagpapasya. Batay sa mga probisyon ng Revised Penal Code, napatunayan nagkasala ng walang katiting na duda ang mga akusado. Si Isabela Valenzuela ay nahatulan sa krimen ng frustrated parricide, habang si Pastor Gabriel Mendoza naman ay napatunayan nagkasala sa krimen ng frustrated murder bilang utak at kasabwat na may kwalipikasyong pagre-rely sa pabuya at treasury. Ang hukuman ay nagbaba ng pinal, formal at totoong hustisya alinsunod sa batas ng jurisprudence ng Pilipinas. Hinatulan sila ng reclusion temporal o ang 12 taon hanggang 20 taon ng pagkakakulong at pinagbabayad ng civil indemnity halagang 75,000, moral damages halagang 75,000, exemplary damages halagang 75,000, gastusing medikal halagang 500,000, at karagdagang interes na may 6% interes kada taon mula sa araw na pinal na desisyon hanggang sa buong pagkakabayad. Matapos ibaba ang pinal na desisyon, sina Pastor Gabriel Mendoza at mga bayarang mamamatay tao ay agad na dinala sa pambansang Bilibid o ang New Bilibid Prison sa Muntinlupa upang pagdusahan ang kanilang mga krimen. Si Isabela Valenzuela naman ay dinala sa Correctional Institution for Women o ang CIW sa lungsod ng Mandaluyong. Matapos ang makasaysayang pagbaba ng hatol, ang 3 anak ni Konsehal Fernando Valenzuela ay tuluyang nailayo sa magulong kapaligiran. Sila ay opisyol na naiwan sa legal na pangangalaga at kalinga ng kanilang mga may kayang kamag-anak na nagmula pa sa ibang bansa upang matiyak ang kanilang maayos na pag-aaral, kaligtasan at mental na paggaling mula sa trauma. Si Isabela, sa loob ng piitan ng mga kababaihan, ay naiwang nag-iisa upang magnilay at magdusa sa kanyang mga nagawang malaking kasalanan at pagtataksil sa kanyang pamilya at sa batas ng tao at ng Diyos. Ang kwentong ito ng buhay ni Konsehal Fernando at ang pagbagsak ng impyerno ng kasalanan ni Pastor Gabriel ay isang buhay na patunay na ang tunay na katarungan ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng panibagong dumanak na dugo o marahas na paghihiganti sa lansangan. Sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas, ang sistemang hudisyal ang siyang nananatiling matibay na sandigan ng kaayusan upang ang bawat nagkasala, gaano man kaimpluwensya o kabanalang imahe, ay maparurusahan
at ang mga biktima ay mabigyan ng kaukulang bayad pinsala at pangmatagalang kapayapaan ng isip. Ang hatol ng Korte Suprema ay nagbigay ng tuldok sa mahabang laban na nagpapatunay na sa huli, ang katotohanan at ang timbangan ng hustisya ay laging mangingibabaw laban sa kasamaan, kataksilan at kasakiman. Ang kwentong ito ay isang gripping na salaysay ng pagtataksil, kasakiman at ang pagbagsak ng isang imperyo ng kasalanan. Ito ay patunay na sa huli, ang timbangan ng batas at tunay na hustisya ang palaging mangingibabaw, gaano man kaimpluwensya o kabanal ang imahe na nagkasala. Ito ay nagiiwan sa atin ng tatlong mahahalagang aral sa buhay. Isa na rito, ang tunay na kabanalan ay nasa gawa, hindi sa salita. Pangalawa, ang kataksilan ay nagbubunga ng sariling pagkakabilanggo. At ang panghuli ay ang hustisya ay nakamit sa pagpapakumbaba at paggalang sa batas. Sa huli, ang pagkaparalisa ng katawan ni Konsehal Fernando ay hindi naging hadlang upang manatili siyang nakatayo sa prinsipyo at katapatan, habang ang kanyang mga anak ay nagsisimulang maghilom sa kalinga ng mga nagmamahal sa kanila. Ang lungsod ng Iloilo ay muling nakahinga na maluwag. Ang batas ng tao at ang universal na batas ng karma ay nagkasundo. Walang krimen na hindi nabubunyag, at walang kasamaan ang kayang maghari habang buhay laban sa lakas ng katotohanan.